and also Pastor Noriel and Pastor Bergie. Praise God for allowing me once again na maging kabahagi po ng ating panambahan sa umaga pong ito. At kasama ko po ang aking pong nag-iisang sweetheart po. Praise God. Si Pastor Chona. Praise God. Hallelujah. So, fresh from Dubai and Abu Dhabi. At ang kataon po ay bakasyon po nila kaya nakauwi po. Praise God. At gustong-gusto niya pong mamasyal dito po sa Laguna. So, it so happen ay gabi na po kaming nakarating. Kaya wala po siyang nakita. Dahil galing po kami ng Davao at mayroon po mga bagay na ginawa din po doon sa Davao. Praise God. Kaya pagkatapos naman dito, ay tatakbo po kami ng Bulacan. So bagamat gusto ko kayo makasamang magkainan tayo sa masarap na kainan, pero kailangan po namin tumakbo. Lilista ko na lang po. Praise God. Sa susunod na lang. Praise God. Okay, praise the Lord. So marami pong salamat about isa sa atin na narito. Okay, come on. Just greet one another and say good morning. Okay, acknowledge one another and say, I'm glad to see you today. Come on, let's declare to one another and say, you look great and wonderful. You look great today. Amen. You look wonderful today. Amen. Because we believe every day. Sabihin natin lahat, every day. I believe every day with Jesus is always sweeter, better, and greater than the day before. Why? Because as we behold Him, as we trust, hallelujah, believing and trusting the finished work of our Lord Jesus Christ, every day is sweeter, better, and greater than the day before. Katulad ng inawit natin, sa anumang panahon, sa anumang sitwasyon, anumang pagkakataon, alam natin, hallelujah, patuloy nating nararanasan ang ating Panginoon. Amen? Palagi po, kapag kailangan nyo ng kagalingan, andyan po siya, dahil siya po ang ating Jehovah Rapha, na nagpapagaling sa atin. Alam natin, siya rin po ang Jehovah El Shaddai, the revealing one. He is the El Shaddai, na kung saan the God who is more than enough, na patuloy na nagsusupply sa lahat ng ating mga pangangailangan. So kaya bear with us, maging sa ating mga televiewers, sa iba't ibang dako, sa iba't ibang lugar, nasaan po natin patuloy na katatagpuin ni Lord ang lahat ng ating mga pangangailangan. Amen? Okay, so alam po natin, ito po ay palagian natin ginagawa na tayo pong lahat ay nagdideklara ng mga mabubuting bagay. Sabagat sabi nga, alam po natin, sabi doon, when you speak, when you and me speak words of faith, words of grace, you're depositing power into the account of your future self. Kapag tayo po ay nagdideklara, kapag tayo po ay nagsasalita ng salita na mayroong pananampalataya at masaganang biyaya, tayo po ay nagdideposito. Para po bang walang iniwan pag ikaw ay pumunta ng bangko, na kung saan ikaw ay nagdideposito ng mga bagay na gusto mong i-deposito. At alam natin, in the future, meron tayong nawi-withdraw. Kaya nga, every time you speak, words of grace, words of faith, you're depositing power into the account of your future self. So kaya mahalaga po yun. Na kung saan tayong lahat ay meron tayong nawi-withdraw ng mga magagandang bagay sa buhay natin. Di lang ngayon, kundi sa mga bagay na darating pa bukas o panahon. Sabi nga natin, people are successful because they talk success. People are healthy because they talk health. And people are prosperous because they talk prosperity. Ang mga taong matagumpay sila hindi dahil swerte sila, kundi ang lumalabas sa kanilang bibig ay pawang katagumpayan.
Ang mga taong malulusog, no, ang lumalabas sa kanilang bibig at pinag-uusapan nila ay pawang kalusugan. Hindi yung mga arthritis nila. Hindi yung mga gout nila. Ano po? Hallelujah. So, people are healthy because they talk health. And people are prosperous. Ang mga taong masasagana, ang lumalabas sa kanilang bibig ay pawang kasaganahan. Kaya kung gusto mong sumagana, lalabas sa bibig natin kasaganahan. Kung gusto mong magtagumpay, dapat ang lalabas sa ating bibig ay pawang katagumpayan. The last time when we were in Hong Kong, makikita mo yung mga Chinese doon, no? Kung saan, kung bakit sila nagtatagumpay, sapagkat pag nag-gather po, ang mga Chinese, they talk about business. At ito ang maganda. Kapag nag-gather naman ang mga Pilipino, they talk their kapitbahay. No? Makita natin, pinag-uusapan ay yung kapitbahay nila. So kaya baguhin natin. At tuwing nakikita tayo, pag-usapan natin ang tagumpay ng Blessed and Favored Ministries. Amen? So naroon, pag-usapan natin kung paano natin patuloy na pagagandahin, tutulungan tayo ni Lord para paunlarin, sama-sama tayo. Yun ang magandang pinag-uusapan. Can you say amen? Okay, so tayo po tayo, panandalian, ay pong lahat ay magdeklara ng mga mabubuting bagay. Don't be shy, no matter what you feel, no matter what you see. Sabi nga natin, you can change what you see and what you feel by what you say based on the finished work of our Lord Jesus Christ. No po, kaya huwag tayo mahiya. Kasi minsan ang dating, para bang wapoys, no? Awkward naman, isasalita ng mga malalaking bagay, mga pagpapala. Kasi nga hinulma tayo ng mundo, ng mga tao, na ang sasabihin natin palagi ay, naghihirap tayo, dami nating utang, di natin mababayaran, di na tayo makakaahon. Ay, buhay! Di ba? Kita natin yun ang lumalabas. So baguhin natin. Dapat ang lalabas sa bibig natin, kahit hindi pa natin nakikita sa ngayon, manampalataya tayo dahil sa ginawa ng Panginoon, lahat yun, katulad ng awit natin, mararanasan natin yun. Diba? So naroon. Sige po, at the top of your voice, don't be shy. Sabihin natin lahat, thank God I'm a multi-millionaire. Say to the right, to the left. Sabi mo, hello, multi-millionaires. Be mo, you're not a beggar. I'm not a beggar. I am a multi-millionaire. Because I'm blessed. Blessed by the Lord. From the top of my head to the soles of my feet. Declare natin lahat, I am blessed. Shout it out, I am blessed. Blessed forever. Blessed inside and outside. Greatly blessed. Extremely blessed. Highly favored. And deeply loved. Said it again, today is my day. Di mo sa tabi mo, today is your day. Your receiving day. My receiving day. Every day of my life is a receiving day. I believe I receive every good and perfect gift. Get right to visualize 2027 model. Huh? Binati lahat, brand new car. Houses and land. Mansion. Fully furnished. Paid in full. By the grace of God. And by faith. I have it now. Sabi mo sa katabi mo, it's mine. Sabi mo sa katabi mo, akin lahat yun. Why? Sigaw natin lahat, I'm a child of God.
And I cannot be denied. God is my source. My total source of supply. God is my source. I will never be broke. Another day in my life. May Tagalog, sabi natin lahat, hindi na ako muling maghihirap pa. Di na ako maghihirap pa. Di na ako kukulangin pa. Di na rin ako kakabusin pa. Bago sobra-sobra pa. Ang pagbabala ni Lord, ang blessing ni Lord, habuhay ko, mula noon, ngayon July, August, September, October, at sa darating na 2027, Biro sa tabi mo, tandaan mo mabuti ang mukhang ito dahil payaman ito ng payaman. Amen? So sabi ng Bible, the blessing of the Lord will make you and me rich. Ang pagpapala na nagmumula sa Panginoon ay nagdadala ng yaman. Kaya huwag ka matakot yumaman dahil ito'y galing sa Panginoon at sa pagyaman natin, bibilin natin lahat yung kabahayan ng kapitbahay natin at gagawin natin parking lang. Di ba? Dahil sa dami ng pagbabalang ibibigay ni Lord sa Blessed Favor Ministry. Di ba? So naroon. Yes, ikaw natin lahat, I have plenty more to put in store. I have plenty more to share. I am protected by the blood. Sige, declare natin lahat, no weapon, no sickness and disease, no cancer, no leukemia, no heart attack, no stroke, no hypertension, no kidney failure, no liver failure, no diabetes, no arthritis. Paborito ng may edad no rheuma and gout, no backbiting, no evil speaking shall form against me, shall prosper. Declare natin lahat, I am protected. I am perfectly normal, healthy, and prosperous. I live long and strong. I am the righteousness of God in Christ Jesus. So declare natin lahat, I am debt-free. Sa Tagalog, bayad lahat utang ko. Baka malakas yun Bayad lahat obligasyon ko. Bayad lahat Visa, Mastercard ko. Nilalayuan ako ng utang. Marami ito sa kapitbahay nyo. Nilalayuan ako ng 5-6. Ito, nilalapitan ka nito. Nilalayuan ako ng Bombay. Nilalapitan ako ng pagpapala. Sige, declare natin lahat, pagpapala. Mahina pagpapala. Lapit. Ngayon din. Welcome na welcome ka. Tanggap kita sa buhay ko. Tapikin mo ang katabi mo at sa buhay mo.
In Jesus' name. Amen and amen. Thank you, Lord God. We believe, Lord. We receive. So, Father, we thank you, Lord. We declare that today is the best day of our lives. And thank you, Lord God. It is our receiving day. Fresh manna from heaven. In Jesus' name. Once again, everybody says, Amen. Amen. Praise God. Praise God. You may be seated, please. Praise God. Now, if you have a Bible, so please open your Bible with me in the book of Galatians chapter 2. Kung meron po tayong mga ballpen at papel, o meron tayong gadget o cellphone, yan po ang purpose niyan, para magamit po natin sa ating pag-jot down o pag-take note. No? Sapagkat mahalaga po na meron tayong mga aral na kung saan na naiuwi para kapag tayo po'y nag-iisa, humihigop ng mainit na kape or fresh juice, ay meron tayong something to review or to meditate. At mahalaga po ito. So sabi po rito sa Galatians chapter 2 verse 20, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Now, in Tagalog version, sabi rito, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. Now, tingnan natin ito mabuti. Sabi ni Apostle Pablo, I am crucified with Christ. Ako'y kasamang napako ni Kristo. Now, alam natin, ang disipulo ng ating Panginoon Jesus ay meron lamang siyang 12 disciples. At alam natin yung isa ay naghudas pa. At yung 10, sabi ng Bible, ay bumalik sa kanilang dating profession noon napako si Kristo sa krus. At naiwanan lamang sa paanan ng ating Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo ay si John the Beloved. Siya lamang po ang naiwan doon sa paanan ng ating Panginoon Jesus. How come? Bakit nasabi na Apostle Pablo, I am crucified with Christ. Ako'y kasamang napako ni Kristo sa krus. Samantalang wala naman siya doon nung naganap itong tinatawag na Cross of Calvary. Paano niya nasabi? Naulam natin, to give you a background, si Apostle Pablo, siya ay dating si Saul of Tarsus, na wala siyang ibang ginagawa kundi i-persecute ang mga believers, i-persecute ang mga apostol, no? At pinakukulong at ang ilan ay pinapapatay na katulad po ni Stephen sa Acts chapter 8. At dito alam po natin, pagdating ng Acts chapter 9, nagkaroon ng close encounter si Saul of Tarsus sa ating Panginoon Jesus. Ang sabi ng Panginoon, Saul, Saul, why thou hast persecuting me? Saul, Saul, bakit mo ako pinag-uuzi? At mula nung araw na yon, makita natin, nagkaroon ng transformation, pagbabago kay Saul na siyang tinatawag natin ngayon, Apostle Paul. At dito inireveal sa kanya, at the cross of Calvary, hindi lamang si Kristo ang napako. Inireveal kay Apostle Pablo the message of the gospel. Ang mensahe ng mabuting biyaya, ang mensahe ng grasya ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya dito, ipinakita ng Panginoon habang nakabitin ang ating Panginoon Jesus, para bang si Pablo din ay kasamang nakabitin. Bakit? Sapagkat Jesus Christ Himself identified Himself to us so that we can identify ourselves to Him. Kinilala ng Panginoon tayo. Kaya mahalaga tayo din, kilalanin natin ang ating Panginoon Jesus sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa krus. Sabi nga, He took our sin so that we can take His forgiveness.
He took our poverty so that we can take His prosperity. He took our sickness and disease so that we can take His what? Well, healing and health. Kinuha niya ang ating sala para ibigay sa atin at tanggapin natin yung kanyang kapatawaran at katwiran. Kinuha ng ating Panginoon Jesus ang ating kahirapan at kadustahan para tanggapin naman natin ang kasaganahan at pagpapala. Kinuha ng ating Panginoon Jesus ang ating mga karamdaman, mga pagpapahirap ng katawan para ipagkaloob sa atin at ibigay sa atin at kuhanin natin ang kagalingan at kalusugan ng ating pangangatawan. So in other words, makita natin at the cross, He changed everything. Binago niya ang lahat ng bagay na kung saan siya na walang sala ay naging sala. Para ikaw na may sala ay mapatawad at maging matuwid. Na siya na walang sakit at karamdaman, siya ay naging sakit at karamdaman sa krus para ikaw ay tumanggap ng kagalingan at kalusugan. Na siya na mayaman, naging mahirap upang tayo mahirap ay maging mayaman. So He identified Himself to us so that we can identify ourselves to Him. Kaya every time natitingin tayo ngayon sa ginawa ni Kristo, katulad ni Pablo, every time natitingin siya, tinitingnan niya, nakasama siya. Okay? Sapagkat si Kristo ay nabitin sa krus, hindi sa ganang kanya. Tandaan natin, hindi siya nagkasala. Wala siyang sala. Sabi ng Bible sa Book of Hebrews, He was tempted in all points, but He did not commit sin. Siya ay tinukso sa lahat ng anggulo ng buhay, pero hindi siya nagkasala at hindi siya nagkamali. Tayo ang nagkamali. Tayo ang dapat mapako sa krus. Tayo ang dapat mamatay. Tayo ang dapat, sabihin natin, ilibing. Pero anong ginawa ng ating Panginoon Jesus? Siya ang napako para sa atin. Kaya every time natitingin tayo ngayon sa krus, sa ginawa ng Panginoon, lagi mong tignan, nakasama ka. Kasama kang naipako, kasama kang namatay, kasama kang inilibing. Ito ang mabuting balita. Nung nabuhay ang ating Panginoon Jesus, kasama din tayong nabuhay na maguling. At ito pa mabuting balita, kasama din tayong lumuklok sa kanan ng Ama sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya rito makita natin na kung saan ginawa ito ng Panginoon para sa atin. Ito'y hindi niya ginawa para sa ganang kanya, kundi para sa iyo. Sabi mo sa tabi mo, para sa iyo. Di ba? Para sa iyo, para sa akin, at para sa lahat sa atin. Kaya every time natitingin tayo ngayon sa ginawa ng Panginoon, laging tingnan mo, kasama akong naipako, kasama akong namatay, kasama akong inilibing, at kasama akong nabuhay na magali, at kasama din ako lumuklok sa kanan ng Ama, positionally, spiritually, dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa mga bagay na ginawa ng Panginoon, ando na, tinugunan na ang lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya nga nakapagtataka, di ba? Wala naman si Apostle Pablo doon, nung nakapako ang Panginoon, para sabihin niya, kung saan I am crucified with Christ. Kasama kong napako sa krus ng Kalbaryo. Wala naman siya doon. Dito, pinakita sa kanya, yung ginawa ni Kristo ay para sa kanya. Para sa tao, para sa iyo, para sa akin, at para sa lahat sa atin. Kaya yung tagumpay ng ating Panginoon ay tagumpay nating lahat ng mga tiga-blessed, hallelujah, and favored ministry. Amen? Kaya sabi rito, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I. Hindi na tayo. Dahil yung lumang pagkatao, kasama nang naipako, kasama nang namatay, kasama na rin nilibing. At nung nabuhay tayo, ano nangyari? Nagkaroon tayo ng bagong pagkatao. Kaya di ba sabi ng Bible, if any man be in Christ, ang sino mang na kay Kristo ay bago ng nilalang. Lahat ng luma ay wala na, nakalipas na. Ano yung luma? Lumang pagkatao natin. Kaya yung old self,
Yung dating ikaw, patay na, wala na. Ngayon, ang nabubuhay sa atin ay yung bagong pagkatao natin, yung buhay na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya ikaw ngayon ay bago ng nilalang. Sabi mo sa tabi mo, hello, brand new person. No, hindi ka ritoke. Ha? Hindi ka ritoke. Hindi ka pinukpok. Ha? Hindi ka ritoke. Brand new ka. Amen? Wala na ang nakaraan. Kaya tapos na ang nakaraan. Kaya huwag ka nang manood ng maalaala mo kaya. Tapos dudugtungan mo pang magpakailanman, hindi nagbabago. O, kita mo na, sasablay tayo ngayon. Bakit? Sapagkat ang nakaraan, tapos na, at lahat tayo ay binago na ng Panginoon. Can you say amen? Kaya sabi rito, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me, and now the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me. Sabi rito, na siyang nagmahal sa akin. No, who loved me and gave Himself for me. Na binigay niya ang kanyang sarili para sa atin. Bakit? Hindi naman siya talaga dapat mapako. Hindi naman siya dapat mamatay. Hindi naman siya nagkasala. Tayo ang nagkasala. Tayo ang dapat magbayad, pero kinuha niya. Siya ang representative natin. Kaya nga meron tinatawag na identification. He identified Himself to us so that we can identify ourselves to Him. Palagi ka titingin sa ginawa ng Panginoon. Huwag kang titingin sa mga gawa mo. Kasi kapag ang gawa mo, tinignan mo, laging sablay. Pero pag tumingin ka sa gawa ng Panginoon, hindi sumablay ang Panginoon. Kaya dahil doon ka nakapokus, hindi ka ngayon sasablay. Diba? Then, 1 John chapter 5, verse 4. Ano po natin? Sabi rito, for whatsoever is born of God, overcometh the world. So dito makita natin, naging possible. Bakit? Because of the cross. Dahil sa ginawa ng Panginoon, naging posible ito. Sabi rito, whatsoever is born of God. Now listen to this. Are you born of God? Yes, sabi ng Bible, whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Sa Tagalog, sabi nito, sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos, ikaw at ako, naging possible, yung new birth, tayong lahat ay ipinanganak sa kaharian ng Panginoon. Dahil sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, naging bagong nilalang tayo, isinilang tayo muli sa kaharian ng Panginoon. Kaya sabi rito, ang sino mang ipinanganak, hallelujah, ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan sa makatuwid, hallelujah, ay ang ating pananampalataya. No? So this is the victory that overcometh the world, even our faith. So kaya lahat tayo ngayon ay isang mananagumpay. Now tingnan mo to, hindi ka magtatagumpay pa lang, tagumpay ka na. Para bang ganito, sure, we're not fighting for victory, but we're fighting from victory. Iba kasi yun, fighting for victory, and we're fighting from victory. Na kung saan tayo ay nakikipagbaka, tayo nakikipaglaban, sabi nga, sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng oras, nakikipagbaka tayo, hindi para magtagumpay, kundi tagumpay na tayo, dinidepensahan lang natin ang tagumpay natin na ginawa ng Panginoon para sa atin. So we're not fighting for victory. We're fighting from victory. Para walang iniwan sa madaling patihulugan, si Manny Pacquiao, hindi siya nakikipag-boxing para manalo, para magtagumpay. Alam natin siya ay champion na. 8 times, 8 belt, world champion.
8 po yung titulo niya, 8 yung belt niya. Hindi siya nakikipaglaban para magtagumpay. Tagumpay na siya. Yung contender ang nakikipaglaban sa kanya para magtagumpay. Bakit? Sapagkat gusto nilang makuha yung title ni Manny Pacquiao. No? Kung ano man division yung laban niya. So si Manny Pacquiao, hindi siya makikipaglaban para magtagumpay. Kung hindi, dinidepensahan niya yung kanyang tagumpay. Bakit? Champion na siya eh. Champion na siya. So, ganun din. Yung ginawa ng Panginoon, ginawa niya yon para sa iyo, para sa akin. Kaya ikaw at ako, nakikipaglaban, hindi para magtagumpay, kundi para depensahan natin yung tagumpay na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya kapag ikaw may sakit at karamdaman, hindi ka nakikipagdigma para gumaling. Magaling ka na, dinidepensahan mo ang iyong kagalingan at kalusugan. Masagana na tayo, dinidepensahan natin ngayon yung ating kasaganahan at pagpapala na pilit na ninanakaw ng kaawan. Tandaan natin, ang diablo ay magnanakaw. Ninanakaw niya ang tagumpay natin na ginawa ng Panginoon para sa atin. Kaya lalaban tayo, hindi para magtagumpay, kundi lalaban tayo para depensahan natin yung tagumpay, yung kasaganahan, kagalingan, kalusugan na ibinigay na ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya nga we're not fighting for victory, we're fighting from victory. Kaya sabi rito, whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Sa makatuwid baga, sa pamagitan ng ating pananampalataya. Pananampalataya sa kay Kristo. Faith in Christ, not faith to ourselves, not faith to our human strength, not faith to our human intellect, but faith in Christ. So the title of God's message for today is about faith in Christ is our victory. Yan. So faith in Christ. Pananampalataya kay Kristo. Pananampalataya sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. Yun yung ating tagumpay. Nagtagumpay ka na. Tagumpay ka na. Sabi mo sa katabi mo, tagumpay ka na. At magtatagumpay ka pa. Okay? So tagumpay na tayo. Magaling na tayo, patuloy pa tayong gagaling. Masagana na tayo, patuloy pa tayong sasagana. So naroon. Kaya dito, tumatayo tayo hindi para magtagumpay, tumatayo tayo sa lahat ng ginawa ni Kristo sa krus para depensahan ang lahat ng ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sa kaya, faith in Christ is our victory. Na po? So now, by the way, faith is not asking God to do what is already done. Ang pananampalataya, hindi siya humingi sa Panginoon na para gumawa pa siya ulit. Ginawa niya na. At patuloy pa siyang gumagawa doon sa mga bagay na tinapos niya. Sabi nga, tinapos na ng Panginoon ang lahat ng bagay, pero ang Holy Spirit ay di pa tapos na nire-reveal sa atin. So the finished work of Jesus Christ was already finished, but the Holy Spirit is not yet finished revealing the finished work na ipinapahayag sa atin ng Banal na Espiritu ang lahat ng mga bagay na tinapos ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Ang iyong kagalingan ay tinapos na. Ang iyong kasaganahan ay tinapos na. Ang iyong tagumpay ay tinapos na. Patuloy itong ipinahayag sa atin ng Banal na Espiritu para patuloy natin angkinin ang lahat ng ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kaya faith is not asking God to do what is already done, but it's recognizing. Kilalanin natin yung ginawa ng Panginoon. No, recognizing what the Word says is true.
Totoo ang salita ng Panginoon. Bakit? From the very start, in the beginning, God created the heavens and the earth. Sa Genesis 1:1, in the beginning was the Word. Sa John 1:1, and the Word was with God, and the Word was God. And then verse 14, and the Word became flesh and dwell among us. Simula, nilikha niya ang lahat ng bagay. Alam natin, walang nilikha ang Panginoon na pangit na bagay. Lahat ng ginawa niya ay pawang mabuti at pawang maganda. Kaya nga nung nilikha niya ang araw, nilikha niya ang liwanag, nilikha niya ang lupa, nilikha niya ang halaman ng lahat ng bagay, it was good, it was good, it was good. Pero ito ang mabuting balita. Nung ikaw ay nilikha ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, it was very good. Amen? Hallelujah. Tandaan natin, nung likhain niya, let there be light, and there was light. Maganda ito, sabi ng Panginoon. Let there be firmament, then it was so. Maganda ito. Pero nung matapos niyang likhain ang lahat ng bagay, at ang tao nilikha niya, ang sabi ng Panginoon, it was very good. Bakit? Why the universe exists? Because of the earth. Why the earth exists? Because of you. Man, dahil sa'yo, alisin mo ang tao sa mundong ito, hindi maganda ang mundong ito. Kaya gumaganda ang mundong ito, maging ang universe, dahil sa'yo. Sabi mo sa tabi mo, because of you. Di ba? Makita natin naroon. Hallelujah. Dahil sa atin. No, dahil sa atin. Kaya rito, recognizing the word of God is true. Totoo ang salita ng Panginoon. Lahat ng pinangako niya, ginagawa niya. Lahat ng mga sinabi niya, tinutupad niya. Kaya mahalaga na makita natin to. Faith is not asking God to do what is already done. Hallelujah. But it's recognizing what the Word says is true. Kapag sinabi ng salita ng Diyos, bless ka, bless ka. Sinabi ng salita ng Diyos, healed ka, healed ka. Sinabi ng salita ng Diyos, well, victorious ka, then you are already victorious. Kung sinabi ng salita ng Diyos, magaling ka na, magaling ka na. Kung sinabi ng salita ng Diyos, pinagpala ka na, pinagpala ka na. Kung sinabi ng salita ng Diyos, matagumpay ka na, matagumpay ka na. At yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. Lahat tayo ng mga tiga-blessed, favored ministry ay pinagpala ng Panginoon. And you need to believe that. Paniwalaan mo. Minsan kasi, doon sa ating pakiramdam, tayo nagre-rely. Kaya tingnan mo, faith in Christ is our victory. Hindi sinabi rito, faith in ourselves. Faith in our feelings. Nothing more than feelings. Di ba? Kita natin, hindi po sa ating nararamdaman, o naiisip, o nakikita. Kasi alam nyo, ang kaaway, inaatake niya sa atin. Hindi yung ating espiritu. Ang inaatake ng kaaway, ng diablo, okay, sabi nga yung soul, composed of 3 parts. Yung tinatag na mind, will, and emotion. Yung spirit natin kasi, intuition, communion, and conscience. Yun yung the real you and the real me. Ikaw yung, at ako, inner man, spirit, intuition, communion, and conscience. Yun po tayo. Yung ating soul, ito yung mind, will, and emotion. Ano yung body? Ito yung tinatawag na flesh, blood, and bones. Triune part din. So dito, pag umatake ang kaaway, ang inaatake niya sa soulless realm natin ay yung ating emotion. Doon siya nagpe-penetrate muna sa emotion natin. Na kung saan maraming papasok doon sa emotion natin, tignan mo, sila lang nag-uusap-usap, ikaw hindi kinakausap kasi hindi ka tanggap. Ngayon biglang maisip mo, no? Oo nga, no? Then, mag-agree ngayon yung emotion and mind mo, then makukuha niya na yung decision mo, hindi na ako aatin. Diba? You decide ngayon. Kaya makita natin, ang atake palagi ng kaaway ay yung ating emosyon.
Kaya patuloy natin palakasin ang ating mga emosyon, ating mga damdamin. Dahil kapag hindi, makita natin, andoon, inaatake niya lagi yung emosyon. Kita mo, hindi kanya love. Ang love niya, yun, no? Kita mo na. Paano ka na ngayon? Anong nangyari sa ating dalawa? O, di ba? Kita natin naroon. Yung emosyon. Then, ngayon, mag-agree yung mind mo. O nga, ano? Then, you desire. Kaya nga, mind, will, and emotion. Kaya pakabantayan natin doon. At dito palagi, na kung saan faith in Christ, lagi ka nakatingin sa Panginoon. Hindi ako rejected. Sabi ng Bible, I am the beloved. Sabi ng Bible, thank God I'm special in the sight of God. Amen? I am the apple of God's eyes. Ako ang maganda sa piningin ng Panginoon. Hallelujah. No? So, hindi ka ngayon papasok doon sa rejection. Bakit? Kasi recognizing. Hallelujah. But it's recognizing what the Word says is true and believing that. Paniwalaan mo. Kapag sinabi ng salita ng Diyos, bless ka, bless ka. Sabi mo sa tabi mo, bless ka. Di ba? So, the more na yun na nakikita natin, the more yun na magmamanifest sa buhay natin. Okay? Hallelujah. So, faith is above what you see in this natural. Kaya nga pag ikaw ay nag-rely ngayon sa naturalesa, pwede tayong ma-deceive. Faith is above what you see in this natural. Faith is above your path. Para bang walang iniwan, di ba? Yung law of gravity, what comes up must come down. Diba? Ano mang bagay na ihagis mo, bumabagsak. Pero dahil doon sa law of lift, no? Yung aerodynamics, yung plane, na-overcome niya, na-supersede niya yung law of gravity. Kaya makita natin, lumilipad sa ibabaw ang aeroplano. Di ba? Kaya di ba, minsan meron pang biro ng mga bata. Dati ganito laro namin. Hulaan tayo. Sinong manado? Kailangan meron kang blowout, ganito. Ano mabigat? Barko o piso? Di ba? Ganyan mga laro nun. Barko o piso? Sabi nila, barko. Hindi, piso. Bakit? Kita mo yung barko, hindi lumulubog. Ito, piso, hagis ko. O lumulubog. Mas mabigat yung piso. Di ba? Dahil alam natin yung law of buoyancy. Di ba? Kaya nakaluta. So, ganun, supersede. So, ganun din. Faith is above what you see in this natural. Ang pananampalataya ay palaging pumapaibabaw. Sa anumang sitwasyon, kaya di ba inawit natin, sa anumang sitwasyon, ng anumang pagkakataon, sa anumang panahon, sa anumang sirkumstansya, na palagi tayong matagumpay sa Panginoon. Di ba? Naroon. Faith is above your path. Yung nakaraan, tapos na. Hindi porkit merong nangyari sa nakaraan. Ito na. Hindi ka magtatagumpay. Di ba? Lahat naman ay mayroong nakaraan. But thank God, pero dahil na born again tayo, bagong nilalang natin, tapos na ang iyong nakaraan. Hindi na pinag-uusapan si X. Hello? Sabi nga sa tabi mo, di na pinag-uusapan si X. X na nga eh. Amen? Hindi na yung parang naalala mo pa yata si ex mo, di ba? Para bang, diyan ba kayo namamasyal? Meron ako mga ganun dinidil. Dito ba kayo kumakain? Tandaan natin, sabi nga ng mga Gen Z, past is past, P2P. Past is past. Di ba sa tabi mo, past is past. Tandaan natin to, kung ikaw ay kinalimutan nila, tandaan natin, sila ang nawalan, hindi ikaw. Ay, mahina. Hindi ikaw ang nawalan, sila ang nawalan. Di ba? So naroon. Parang walang iniwan lang yan eh. Yung keyboardist namin, nung minsan inaya ko, sabi ko, Joe, kain na tayo. Sabi niya, sige po, pastor, busog po ako. Ba? Ayaw kumain. Tapos, nung kami manananghalian na, sabi ko, Joe, alika, kain tayo. Iba, pastor, busog po ako. Ba? Hindi kumain. 2 beses na hindi kumain. Nung maghapon na kami, sabi ko, Joe, tara kain tayo. Diba, basta busog ako. Ba, ginawa, kinausap ko, sabi ko, ano nangyari? Lapo, pastor. Hindi, sabi mo, hindi lang ako pastor mo, kaibigan mo rin ako. Talaga ba, pastor? Sabi ko. Anong problema? Ito, tanong niya. Pastor,
Gwapo ba ako? Ang sagot sa kanya, mabait ka. Mabait ka. Sabi niya, Pastor, niloloko mo naman. Hindi, totoo naman, mabait ka. Bakit? Ano ba tanong mo? Gwapo ba ako? Magaling kang keyboardist. Hallelujah. Di ba? O naranig. So, ibig sabihin, may problema siya sa puso niya. Nasaktan siya. Sabi ko, bakit? Kasi, meron ako nililigawan. Hindi ako sinagot eh. Binasted ako. Itong sagot ko sa kanya, Nako! Binasted ka! Bakit, Pastor, masaya ka ba? Hindi ba alam no ng busted sa'yo? Ang dami nakatingin sa church sa'yo palagi, every Sunday, kapag tumutugtog ka. Oh. Tapos sabi niya gano'n, talaga, Pastor, oo, meron nga akong kakilala. Pag tumutugtog ka, nakatingin sa'yo gano'n. Hindi na nga tinitignan yung song leader, ikaw na lang yung nagkikeyboard. Gano'n talaga, Pastor, oo. O ano, kakain ka na? Oo, Pastor, gutom na ako. So, kumain ngayon, kumain. At ito na. Ngayon, nagbinsahe sa akin na isang member po natin sa Israel. Mininsahe ko, sabi niya, Pastor, gustong-gusto ko po si Joe. Ang pangalan niya, Joel. Gustong-gusto ko po si Joel. Sabi ko sa kanya, Nancy, maghunos dili ka. Nancy, baka naman naputukan ka lang ng skandbisal dyan sa Israel. Hindi po, Pastor. Ginawa umuwi sa Pilipinas, umuwi sa Cabanatuan. Hinarap ako, sabi niya, Pastor, sabi ko, Nancy, dito ko na pala. Opo ba, huwag ka ha. Registered nurse ito. Magandang binibini, babae, maputi, nurse pa, license pa, register, nagtatrabaho sa Israel. Umuwi para lang kay Joel. Sabi ko, Joe, ako saan? Una sabi kay Nancy, ba't ka umuwi? Kasi talagang gusto ko si Joel, Pastor. Nancy, baka lipas gutom lang yan. Sabi ko gano'n. Hindi po talaga. Ginawa ko, tinawag ko si Joe, halika. Andito si Nancy at gusto ka daw. Ang sagot ni Joel, sabi niya, pag-iisipan ko, Pastor. Ano? Pag-iisipan mo, ikaw pa mag-iisip? Ang tindi mo, ha? Di ba? So in short, naging sila. Kaya nung kinakasal ko ni sila, sabi ko ganito, ikaw, Nancy, mag-isip-isip kang mabuti. Hanggat hindi pa ako pumipirma. Ha? Sabi ni Joe, Pastor, tapusin mo. Hindi ka ang kausap ko, si Nancy. Totoo yun, true to life. Kaya comedy yung kasal namin sa church. Nancy, talaga ba? Hindi ka ba tinutukan? Hindi ka ba nasabugan? So in short, naging mag-asawa sila. Mula Israel, nag-migrate sila sa London. Wow, ha? Antindi. Sumulat sa akin, nagpadala po ng letter. Sabi niya, Pastor, ito po yung aking anak. Sabi ni Joel, tignan mo, kamukha ko. Ang sagot ko, never mind. No? So in short, makita natin, naging sila. Kaya tandaan natin, kung minsan feeling mo, rejected ka, tandaan natin, hindi totoo yun. Sila ang nawalan, hindi ka. Diba? O ngayon, masama siya si Joel. Kaya pasis pa. Sabi mo nga sa tabi mo, pasis pa. Diba? Lahat ng nakaraan ay tapos na. Huwag mo nang balikan. Kaya mapalad kung sino man yung kasama mo ngayon. Amen? Hallelujah. No, ha? Bless ka. Amen. So, naroon. So, when you accept them, tandaan natin, sabi nga, faith is what you don't yet feel and say. That's you and me right there and then. And when you accept that, then you will begin to manifest. Kaya mahalaga na paniwalaan mo. Magpasimula ka maniwala sa sinasabi ng salita na yun, na kung ano yung ginawa ng Panginoon para sa iyo, para sa akin. Tinapos niya ng lahat. Aangkinin na lang natin. Sabi mo nga sa tabi mo, aangkinin na lang natin. Sabi nga, when you see yourself,
No? Sabi nga, paano ba natin tinitignan natin sarili? So, see yourself how God sees you o sees us. Tignan mo palagi yung sarili mo. Okay, hiling lang po ako. Baba lang natin ng konti. Para hindi po ako mahilam. Baba lang po. Sige po, baba po natin. Okay, thank you po. So, see yourself as how God sees you. Tignan natin palagi ang ating mga sarili kung paano tayo tinitignan ng Panginoon. Paano ka tinitignan ng Panginoon? Victorious ka. Paano ka tinitignan ng Panginoon? Healthy ka. Paano ka tinitignan ng Panginoon? Blessed ka. Paano ka tinitignan ng Panginoon? Maayos ka. Tandaan natin, kung titigin tayo sa sarili natin, tignan natin palagi na maayos tayo sa Panginoon. Huwag mo titignan ng sarili mo kung paano ka tinitignan ng kapitbahay mo. Ayan! Hindi nagbabayad ng utang yan! Diba? Ayan! Nako! No, diba? Huwag mo titignan ang sarili mo base kung paano ka tinitignan ng kapitbahay mo. Kaya sila nagsasalita ng ganun negatibo kasi inggit sila sa iyo. Amen? Naroon. So see yourself as how God sees you. Then paano tayo tinitignan ng Panginoon? Next slide. You are victorious. No? So you are victorious in Christ. Ikaw ay matagumpay na. Ikaw ay pinagpala na. Ikaw ay malusog na. At dito, dahil sa tamang pagtingin mo, ngayong sarili, kung paano tayo tinitignan ng Panginoon, then you can thank God. No? Next line. So thanking God, it is the best way enforce what He's done for you. Binibigyan diin natin ngayon yung mga magagandang bagay na ginawa ng Panginoon para sa atin. Lord, salamat po. Nilikha mo ako. Kaya ito, tingin kayo sa akin. Every time na titingin kayo sa salamin sa umaga, kahit nakataas pa ang mga buhok nyo, kahit hindi pa kayo naliligo, pag nakita mo sarili mo sa salamin, lagi mo sasabihin, wow, what a beautiful creature. Amen? Hindi yun, Lord, bakit ako pa mayroong ganitong ilong? Diba? Sabi nga ng isang kaibigan namin, mapalad ka kahit butas lang yan, at least nakakahinga ka. Amen? Oh, di ba? So naroon. Hallelujah. So thanking God is the best way to enforce what is already done. So the more you talk it, the more the revelation of it will down on you. Iyan po ang papanahon sa atin. Yan ang makikita natin sa ating mga sarili, na thank God tayo ay pinagpala ng Panginoon. Yan ang pag-usapan natin. Yung tagumpay ni Kristo, tagumpay natin. Yung pagpapatawad ni Kristo ay papatawaran natin. Yung kasaganahan ni Kristo ay kasaganahan natin. So yun po ang mahalaga na patuloy natin pinag-uusapan para the more na pinag-uusapan natin yun, lalong na-internalize natin at yun po ang nakikita natin sa ating mga sarili. That's why kahit anong pong problema dumating sa atin, sabi nga, you'll quit struggling and you start resting in that it's already done. Hindi ka ngayon magigiba. Hindi ka ngayon magkikwit. Quit is not an option. Hindi tayo mag-give up. So you'll quit struggling. Sabi nga, you'll quit struggling and you start resting in that, sabi nga, it's already done. No, so don't quit. Don't quit. Sabi mo sa tabi mo, don't quit. Ano man pinagdadaan natin, no matter what challenges you're facing today, sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon, di ba, inawit natin, God has already given you the victory through faith. Pinagkaloob na sa atin ang tagumpay na ito. Tagumpay na tayo, patuloy pa tayong magtatagumpay sa araw-araw ng buhay natin. Can you say amen? Sabi mo sa tabi mo, tagumpay ka na. Kaya lakasan mo, tagumpay ka na. Patuloy pang nagtatagumpay. Sabi mo sa tabi mo, masagana ka na. Patuloy ka pang sasagana. Malusog ka na. Patuloy ka bang lulusog? Diba? So naroon. Hallelujah. Bakit? Dahil sa ginawa ng Panginoon. Pinagpala na tayo at patuloy pa tayo mapapagbala. Kaya, well, we don't need to quit.
Hindi natin kailangan mag-quit, tapusin ang buhay natin. Don't do that. Kapag alam natin, tayong lahat ay pinagtagumpay na ng Panginoon. So God has already given you the victory through faith. Yung mga estudyante rito, you don't need to quit. You don't need to struggle. Tuloy lang aral. Lord, alam ko, matagumpay na ako at patuloy pa akong magtatagumpay. Pag nakatapos yun ng pag-aaral, thank you Lord, tagumpay na ako, patuloy pa rin ako magtatagumpay. Huwag kang makinig doon. Ay, naku, ngayon, mga gumraduate ngayon, naku, walang trabaho. Huwag kang maniwala doon. Bago ka gumraduate, hallelujah, meron na naghihintay na magandang trabaho sa atin. Diba? O naroon. No, kasi sa mundo, ang definition ng faith sa mundo, tignan mo ito. Next line, seeing is believing. The word says seeing is believing. Hindi ako maniniwala. Hanggat hindi ko nakikita. Ito yung tinatawag na to see is to believe. Yan yung pananampalataya ng mga tao sa mundo. Pero hindi tayo mga makamundo. Kung hindi believing first, then we will see. Diba? We need to believe first before we see Him. Sa mundo, well, na kung saan yung kanilang pananampalataya, yung natural faith na binabanggit ay to see is to believe. Hanggat hindi ko nakikita, hindi ako maniniwala. Tayo, naniniwala tayo bago nating makita. Naroon. Kaya nga ito yung tinatawag na the God kind of faith. Pananampalataya, nakauri ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. So believing first, then you will see it. Kaya ngayon pa lang, manampalataya ka na, yung mga declaration natin, mansion, fully furnished, magmamanifest ang lahat ng bagay na yon. Amen? So naroon, ngayon pa lang, sabi mo sa tabi mo, ngayon pa lang. Di ba? Ngayon pa lang, manampalataya tayo. Hindi kung kailang, well, sabi natin, gusto natin, maniniwala ko pag nakita ko. Ngayon pa lang, makita mo. Bakit? Kasi ang pananampalataya ang siyang nakakakita. Ang mga bagay na padating sa buhay natin. Hallelujah. So kaya ngayon pa lang, Lord, dinapos mo na, Lord, sabi mo, papapalain buhay ko. Sabi mo, Lord, pahabain mo buhay mo. Sabi mo, Lord, so paniniwalaan ko to. So believing first, then we will see it. So when you trust God's word, even before you see the result, you're walking in the kind of faith. What kind of faith? Faith that overcomes the world. Hallelujah. So kaya when you trust God's word, kapag nagtiwala ka sa salita ng Panginoon, even before you see the result, bago mo makita yung resulta. So ano nangyari? You're walking in the kind of faith. What kind of faith? God kind of faith. Hallelujah. The faith na kung saan overcomes the world. So naroon, overcomer tayo. Bakit? Kasi nagtitiwala tayo sa Panginoon. Praise God. Yung lahat ng ginawa niya, ay ginawa niya para sa atin. Yung lahat ng kanyang, sabi natin, katubusan. Kaya nga, di ba? Last Holy Week, yung tinatag natin, it is finished, yung tetelestai, it is finished. So, ibig sabihin mo, natalaki ko ito the last time, the debt was already been paid. Binayaran na ng Panginoon ang sala mo, ang sala ko. Bayad na tayong lahat. Dahil binayaran ni Kristo ang sala natin. Sabi mo sa tabi mo, bayad na ang sala mo. Okay, lilinawin ko, ang binayaran ni Kristo ay yung sala natin. Pero yung utang mo sa katabi, hindi pa bayad yan. Nililinaw ko lang. Baka mamaya, sabi ni Pastor, bayad na ako. Hindi po. Binayaran natin sala. Then the second one, the sentence was already been served. Hallelujah. Siya na ang naghirap para hindi ka maghirap. Siya na nagdusa para hindi tayo magdusa. And the third one, the battle was already been won. Pinagtagumpayan niya na, kaya yung tagumpay niya ay tagumpay nating lahat. Can you say amen? So don't let fear, bad news, or even negative circumstances, ito maganda, determine your future. Hindi porket merong nangyari sa nakaraan, siyang magdidetermine na sa mga bagay na darating sa buhay mo. Hallelujah. So don't let fear, the black monster, the bad news, the negative circumstances determines your future. Let God's promises be louder
than the voices around you. Dapat ang mas maingay palagi ay yung tinig ng Panginoon, yung pangako ng Panginoon, yung tinapos ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, na kung saan yun dapat ang lagi nating napapakinggan, not the voices around you. Bakit? Kasi marami tayong naririnig ng mga tinig. Tinig ng kabiguan, tinig ng kahirapan, tinig ng sakit at karamdaman, tinig ng kahinaan, tinig ng, sabihin na natin, ay naku, hindi tayo magtatagumpay, bigo. Yan naman naririnig natin. But let God's promise be louder. Dapat mas maingay. Yung mga pangako ng Panginoon, pangako niya, pagbabalay niya ako, pangako niya, palulusugin niya, pangako niya, kung may sakit ako, pagagalingin ako, pangako niya, na kung saan pagagandahin niya ang takbo ng buhay namin at pamilya na, pangako niya. So be louder. Let God's promises be louder than the voices around you. Kaya alam natin maraming tinig sa kapaligiran. Tinig na hinahatak tayo para bumagsak. Huwag natin hayaan yun pakinggan natin. Diba? Kaya nga meron ako isang lesson na ang title ko about the voice. The voice you listen to will determine your future. No? The voice you listen to. Anong tinig ang pinakikinggan mo? Anong tinig ang pinakikinggan mo? Anong boses? At kaninong boses ang pinakikinggan natin? Ba? Boses ba ng Panginoon? Pangako ba ng Panginoon? O yung boses na di na tayo makakaahon? Ay, ganito na lang ng ganito ang buhay. Di ba? Palaging kanya na lang. Tapos sasabihin pa ng misis sa kanya, Mister, di ka na nagbabago. Wala na. Di ba? Makikita mo. Yun yung mga boses. Di ba? Sa estudyante, ay, naku! Babagsak tayo. Di tayo makakatapos. Wala. Di ba? Yun ba yung boses na pinakikinggan mo? Ay, hindi. Sabi ng Panginoon, kung paano niya binukas ang dagat na pula, magka-grade man akong ng pula, hahatiin ni Lord yun. Hallelujah. Amen. Eh, mga estudyante mo sabi ko, huwag ka madiscourage. Bakit po, Pastor? Eh, may grade akong pula. Itaas mo lang kamay mo, magpuri ka sa Panginoon. Hahatiin ni Lord. Kung paano yun natin, ang dagat na pula, hatiin ni Lord. Ang grade mong pula. O, nagkakaroon ng favor. Thank God, pinapasa ng professor. See? Makita natin, di ba? Kaya nga, don't let fear. Hallelujah, bad news, negative circumstances determine your future. Let God's promises. Ipangako nilo. Be loud. Dapat ito yung mas maingay. Ito yung dahan natin napapakinggan. Hallelujah. No? Than the voices around you. Kasi yung mga tinig na napapakinggan, lahat may tinig. Lahat may tinig. Kahit saan tayo magpunta, lahat may tinig. Ito, example. Our body has a voice. Ang katawan natin, may tinig ito. Palagi ang sigaw nito, nagugutom ka na. Danaro. Our mind has a voice, reasoning. Lagi nagre-reason out yan. Ba? Pag pumunta ka sa SM, o namang mall, meron ka maririnig na tinig. Bill mo ko. Sale ngayon. Ha? Meron. Makita natin naroon. Hallelujah. So kaya nga, the voice you listen to will determine your future. So let God's promise be louder. Can you say amen? Naroon. Tapusin natin. The faith that God has placed in you is powerful. This is not an ordinary faith. This is the God kind of faith. So, the faith that God has placed in you, huwag natin iisipin palagi kasi minsan may mga believers yun do, ay, buti ba si Pastor Miles, si Pastor
Pastor Noriel, si Pastor Bergie, na kung saan mas malakas yung faith nila kaysa hindi, pare-pares ang ating pananampalataya. At nagkataon lamang, nagre-relate kasi tayo doon sa nakikita natin yung 5 physical senses. Kaya nag-appear yung doubt and unbelief. Para bang walang iniwan, bakit nagstay ang bayang Israel sa wilderness? Kasi ang nakita nila mga giants. Yung kalaban nila, giants. Hindi nila nakita yung pangako ni Lord. May ebidensya na nga na kung saan malalaking bunga ng mga grapes. Na kung saan nakita nila yung giant. Hindi nila nakita yung pangako ni Lord. So, kaya nangyari, they stayed in the wilderness additional 40 years. Biro mo, 430 years, they were in bondage in Egypt, plus 40 years. Biro mo, kapalit, 11 days lang naman yun to possess the promised land. Bakit? Kasi nga, yung nakita nila, doon sila nag-rely. Kaya pag nag-rely tayo sa nakikita natin palagi, pwedeng sabihin mo, hindi ka unla. Pero kapag ikaw ay nag-rely sa pananampalataya na ibinigay ni Lord sa atin, no, lahat tayo pare-parehas, di measure. Lahat tayo parehas ang sukat ng pananampalataya. Kaya minsan di tayo makapag-operate sa pananampalataya kasi nga, doon sa tinatawag na to see is to believe. Kasi nga, doon sa tinatawag na doubt and unbelief, nag-occur, nag-appear. Kaya nga, hindi siya na-activate yung faith natin dahil nag-rely tayo sa nakikita. Kaya don't rely. Huwag kang mag-rely sa mga bagay na nakikita mo ngayon. Tingin ka sa akin. Nakikita mo ngayon, mahirap ka. Manampalataya ka lang. Bukas, makalawa, ikaw ang pinakamayaman at pinagpala sa Pila, Laguna. Amen? Naroon. Don't rely too much sa mga bagay na nakikita natin. Now, babalansin natin. Of course, in the natural. Spiritual, relate tayo sa pananampalataya sa Panginoon because the faith that God has placed in you is powerful. Hindi lang siya makapag-operate, hindi natin magamit because nag-ooperate yung doubt and unbelief. Paano nag-ooperate yung doubt and unbelief? Doon sa nakikita natin, nararamdaman natin, 5 physical senses. Now, in the natural, gamitin natin yung nakikita natin. Pagtatawid ka ng kalsada, hindi ka pwede yung dadanampalataya. Walang truck na dumarating. Walang truck. Mawawala ka sa mundong ito. In the natural, gamitin mo yung 5 physical senses. But when it comes to the promises of God, hindi yan ginagamit. Na Lord, ano man ang nakikita ko at nararamdaman ko, alam ko, ito isang kasinungalingan ng kaaway na pilit na ninanakaw niya ang aking kalusugan at kagalingan. Kasi kita mo, di ba, nagko-confess ka, thank God I am healed. Talaga, magaling ka. Kita mo, kumikirot-kirot ang katagiliran mo. Lord, I am healed. Kita mo sa akin. So, naroon. Kaya pag nag-relay ka ngayon, totoo, no? May sakit ka. But in reality, symptoms yun na ninanakaw yung kagalingan at kalusugan mo. Kaya huwag kang papayang na, Lord, gagamitin ko yung pananalig ko at pananampalataya ko sa tinapos mo sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga the place, sabi nga, the God of the faith that God has placed in you and me, to all of us, is powerful. Use it. Believe His Word. Sabi mo sa tabi mo, believe His Word. And walk in His victory. Lakaran natin yung tagumpay na ginawa ni Lord para sa atin. Kaya mga magulang ng tahanan natin, huwag ka lang lagi nakatingin sa expenses, sa mga bayarin, sa mga gastusin sa loob at labas ng bahay. Palagi titingin ka, God will provide. Diba? Kasi yung mga ina ng tahanan, minsan sasabihin ng mga anak, Nay, labas naman tayo, kain tayo sa labas, kain tayo sa mall. Ay, nako, puro kayo gastos! Di ba? Kita nyo ng mga nanay. Bakit? Lalo-lalo na pag may mga outing, no? Kunyari, may contribution ng church. Contribution tayo. Kunyari, 2.5. Ay, naisip agad ng nanay, 2.5? Ilang kilong manok na rin to. May kasama pang baboy, may kasama pang gulay,
May kasama pang ganito, ay, kainin namin to sa isang linggo. Tapos mag-outing, isang oras lang. No? Ay, di ba? Kaya palagi naghahanap ng sponsor. Di ba? Naroon. Kaya mga kapatid, baguhin po natin. Every time na meron tayong mga outing, outdoor meeting, palagi ko confess natin, pag sinabi, meron tayong mga contribution na ganitong halaga, thank God, God will provide. Hindi yun, ang mahal! Mahal naman! Di ba? Kita natin na minsan nakasama ko yung mga pastor. No? May conference kami sa Alabang. Pero mo, siyempre, hinayahin na merienda. May registration na 2.5. May hinayahin na merienda muna mga pastor na kung saan spaghetti. Sabi na isang pastor na taga-Caloocan, 2.5 itong spaghetti na ito! 2.5! Talagang nagagalitin. Ito ba, pinunta natin dito, 2.5? Doon sa Caloocan, 50 pesos lang ito. Makita, sabi ko, Pastor, nasa Alabang tayo. Medyo social lang spaghetti rito. God will provide. Amen? Sa imbis na nagre-reklamo tayo, dapat ang lumalabas sa bibig natin, God will provide. Sabi mo sa tabi mo, God will provide. Di ba? Kaya pag naririnig kayo nagre-reklamo, ay nako, mahal, piliin na ngayon, God will provide. Lalong-lalo na, di ba, yung mga ina ng tahanan, pag namalengke, sabi ng Mari, Mari, namalengke ka. Tignan mo nga ito, 1,000 lang, sa plastic ka. Minsan gumaganon pa yung mga nanay. God will provide. Amen? Sa nabi mo, God will provide. So, thank God, the faith that God has placed in you is powerful. Use it, believe His word, and walk in His victory. Tapusin ko na, for whatsoever is born of God, overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. So if you believe, God's word is greater than your circumstances. Palaging higit ang salita ng Panginoon. Palaging higit ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Amen? Na naroon, hallelujah, if you believe, God's word is greater than your circumstances. Palagi po yan, masigit ang salita ng Panginoon. Kaya don't too much rely. Totoo na may nangyayari. Don't get me wrong. Hindi natin dinideny. Ang mga nangyayari sa kapaligiran, totoo yun. Pero, mas totoo ang salita ng Diyos. Tingnan niyo po ito. Paano kung nag-give up kayo noon? Di ba? Paano kung nag-give up kayo noon? Hindi natin naranasan ito magandang church ngayon. Kita niyo na? Bakit? Sa mata ng Panginoon, established na ito lahat. Paano kung nag-give up ka noon? Di ba? Pero dahil hindi tayo nag-give up, ito ngayon na resulta ng pananampalataya natin sa Panginoon. At marami pa. Sabi mo, sa katabi mo, there's more! Marami pa ang darating. Kaya don't give up. Tayo mga narito, mga young professionals, mga estudyante, don't give up. Bakit marami pa tayong mararanasan? Kanina yung mga nakikita ko umaawit dito, na kung saan, sabi ko, ang kagagaling ka, anointed, then don't give up. Darating ang panahon, magkakaroon kayo ng mga CD album ng music ministry ng Blessed Our Favor Church. Amen? Naroon, ang pakikinggan ngayon nila ay ang inyong mga boses. Dati kayo lang nakikinig. Ngayon, kayo na ang pakikinggan. Amen? Dati kayo ang nagpapapicture. Darating paano, sila ang magpapapicture sa inyo. Pwede papapicture taking? Diba? So naroon. Kaya mga kapatid, don't give up. If you believe God's word, so it's greater than your circumstances. So sa 2 Corinthians chapter 5, verse 7, hallelujah, for we live by believing and not by seeing. So we are living by believing. For we live by believing. Nabubuhay tayo para manampalataya sa salita ng Diyos at hindi tayo nagre-rely sa mga bagay na nakikita natin. Sa isang translation, for we walk by faith, for we walk by the word, and not by sight. Sa Tagalog, sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Sabi mo sa tabi mo, ayus-ayusin mo paningin mo, ha?
Di ba? Kasi minsan mga paningin natin paningin na para bang kawalan ng bagasa. Di ba? Wala ng bagasa yan. Ako. Palagi, ang paningin mo dapat, paningin ng pananampalataya. Okay yan. I-train lang natin yan. Ha? Hubugin lang natin yan. May pag-asa yan. Malaki ang future niya. Magandang kainat na yan. Meron iba, wala na. Wala na pag-asa. So tandaan po na ayusin natin paningin. Paningin ng pananampalataya. Can you say amen? So, walk by faith. Bakit tayo? Kapamagitan ng pananampalataya natin sa tinapos na gawa ng ating Panginoon. So lahat tayo may naghihintay na magandang bukas. Sabi mo sa tabi mo, naghihintay na magandang bukas mo. Amen? Na naroon, maging yung mga naghihintay ng kapartner nila sa buhay. Ha? Minsan, meron lumapit sa akin, isang kasister. Habi ko doon sa isang kasister, habi ko, sis, meron ako nakikitang padating. Pastor, huwag mo akong binibiro, ha? Sa ganitong edad ko. Sabi ko, meron talaga akong nakikita. Pastor, ba? Mo binibiro. Sabi ko, meron akong nakikita. Isang lalaki papalapit sa'yo. Kaya lang, hindi ko maaninag ang mukha. Sumunod na 3 buwan, biglang lumapit sa akin siya, sabi niya, Pastor, di ba, sabi mo, meron ka nakikita. Andyan na siya. Oo. Pakilala mo, pinakilala sa akin, entenga. At sumunod na yung to, kinasal ko sila. Kaya tandaan mo yun. Huwag kang ma-discourage. Lahat tayo may kapartner. Pastor, lagpas na ako sa kalendaryo. Huwag kang mag-alala, may wedding pa. Di ba? Ay, Pastor, lagpas na rin ako sa numero ng wedding. May loto pa. Di ba? So, lahat tayo ay naghihintay. Minsan nga, kapag ako ay nagsishare, sabihin ng langga ko, sabi ko, way back 1987, sabi niya akin, langga, 1987, naku saan, nagpipreach ka na? Oo, grade 1 pa lang ako noon. Thank God. So, yung mga kapartner natin, baka ipapanganak pa lang. Amen? At least ipinanganak. Kaya sabi ko sa langga ko, nauna lang ako ipinanganak. Huli ka lang. Pero, sabi nga, hallelujah, pinagtagpo, pero tinadhana. Oh, di ba? So, naroon po yun. Kaya mga batid, tandaan ninyo, lahat tayo, tenga, pinagtagumpayin ng Panginoon. At patuloy pang pagtatagumpayin. Sabi mo sa tabi mo, ang buhay mo! Hoy, parang hindi pa kumakain. Ang buhay mo! Ang buhay ko! Ay laging tagumpay! Come on, balaban natin ang Panginoon. Praise God.